Hi plant people! So, ayan, update sa ating millionaire. Ayan siya guys. Nagpapalit na siya ng color. Nagiging pink na siya. Ayan, so matagal to guys malanta. Tapos, nagpapalit siya ng color, nagiging pink. And sa pangatlong kulay niya ata guys, nagiging white siya. Tapos, pang-apat parang nagiging green na. Tapos yun na yung paglanta niya. Ayan. So, sa simula, ang kulay niya ay purple. Purple na parang nagbo-blue. Ayan. Ganda niya guys. Tapos ito, tingnan nyo. Sa sobrang ulan, mabigat na siya dahil nag-open na lahat. Ayan. Nagpapalit na rin ng color, nagiging pa-pink na. Ayan. Pero dito banda, may pagka-bluish pa rin. Ayan. Purple na nagbo-bluish. And then, mga ilang araw po yan guys, pink na yan siya. Kasi ito, paano pa lang, pa-bloom pa lang yung isa nating buds dito before. Ayan. So, ang ganda ng kulay nila guys. So, before, yung pinakaunang flower nito sa akin guys ay, nasira ng init. Kasi, sobrang init nung panahon na nag-flower siya. Tapos, hindi ko nadidiligan. Ayan, natutumba siya sa bigat. Hindi ko siya nadidiligan. Kaya, ang nangyari ay natuyo yung kanyang mga bulaklak. Ayan. So, ang ganda niya guys ay didiligan ko itong ating succulents na nandito. Ayan. Ito guys, nasa oblong pot natin yung mga propagation ko kasi tuyong-tuyo na sila guys. Ayan. Kailangan nila ng dilig. So, ayan sila guys. Yan yung ating Pinwheel Revolution na mga propagation. Pang-spray yung gamit ko kasi pagbuhos yung gagamitin ko. Nasisira yung guys, yung soil na kutkot yung lupa. Ayan, kaya dapat spray yung gagamitin natin. Kaso lang, itong spray ko guys, sa katandaan niya, bumibigay na siya. Ayan, luma na kasi guys. Matagal na to sa akin. Sa orchids ko pa to. Itong pang-spray ko. Nakarami na rin ako ng pang-spray kasi simula na mag-alaga ako siguro mga naka-4 na akong pang-spray na bili. Ayan, ito na yung last na nabili ko. Mabilis kasi guys masira yung yung pinapump. Yan, ito din, didiligan ko na din to. Saka ito. Yan, hindi lang guys gaano kasi baka maano naman sila. Overwater. Kasi ito last time, nadiligan ko yan siya. Yan, bali, imo-moist ko lang yung top. Ito nga diba na to guys, so nadiligan ko to. Ayan no, may pumunta kasi dito guys, manok kanina. Yan, 2 manok yung nahuli ko dito. Ang sinira nila ay yung ating ghosty. Yan, nasira nila yan. Daming putol dyan guys, tsaka yung leaves. Tapos, dun banda sa ating harapan, yan, meron sila dun mga inapakapakan. Yung madiba ko, naku, muntik na. Muntik nang ma-uproot yung madiba na malaki. Yan, buti na lang, nakita ko siya agad. Yun, napalabas ko. Kaso guys, ang hirap magpalabas ng manok dito. Kapag ganito na kasi, pwedeng marami silang masisira. Ayan, so tama na yan guys. Tsaka yun pa yung propagation ko ng yan guys. Crested moonstone. Ayan. Ayan, so yan na sila. Tama na yun guys. Tama na yung dilig natin. Lumalaki na to guys, so.
Dati maliliit pa yan. Ngayon lumalaki na. Yun yung mga bago kong pinropagate. Nilagay ko lang doon. Yan. Ito din pala guys. Didiligin ko na rin. Kasi kailangan na din nila ng water. Ayan. Lumalaki na guys yung purple delight ko dyan na propagate. Oh. Leaves lang yan. Na ano. Nabuhay ko siya sa leaves. Ito lumalaki na din. Ayan. Maliit lang yan before. Nilagay ko dyan. Ayan na. Ito sobrang lago na nito. Kinatan ko siya talaga. Kasi natatakpan niya yung mga succulents na nandun. Ayan. Yung nandyan. Pangit na tingnan kasi. Sa kanya na lahat yung space, so natatakpan niya na yung mga succulents natin. Ito talaga grabe na ang laki nito guys. So ayan, so ngayon guys ay mayroon akong papakita sa inyong succulents. Yan, doon tayo sa harapan. So ito guys yung ating gansu. Ayan, so mayroon na ba kayong mga gansu? Ayan, yung ating gansu ay napakaganda kasi nagiging pink siya kapag siya ay stress. Ayan siya. So bibigyan ko kayo guys ng care tips dito sa ating gansu. Ayan. So itong ating gansu guys ay mabait to. At nagsimula lang tayo sa isang plant hanggang sa napadami na natin siya. Nagkaroon siya guys ng maraming babies. Tapos yung iba dyan guys ay lipropa ko na. Ayan. So, bali na buhay na lang siya sa leaves. Ayan. So, ano to guys, medyo maselan to guys sa pag-propagate sa leaves. Kasi, kapag nabuhay nyo na siya sa leaves, kapag nasobrahan nyo po siya sa water, ay mabilis siyang marat. Ayan. Yung leaves niya ay talagang, nangingitim agad yung leaves ng kanyang baby. So, ang ginawa ko po dito, nung pag-propagate ko, kasi may mga kusa akong propagate nito, ganun yung nangyari. So, ang ginawa ko dito, kaya dumami yung mga ganyan niya. Yan, na-propagate ko yan guys sa leaves, yung maliliit na yan dyan sa ilalim. Kasi, ang ginawa ko sa kanya guys, ay nilagay ko lang siya dyan, as in sa puno niya. Hinayaan ko lang siya mag-self-propagate. Hindi siya maarte kapag kapag ninineglect lang siya guys. So, kapag winater natin yung mother plant, so din siya, ma-water din siya. So, kapag ganon, walang problema siya. So, kapag naman, kusa natin siyang pinropagate, ewan ko ba, maarte din kagaya ni Lovely Rose. Ayan, so kapag malaki na yung Lovely Rose sa akin, mabilis ko lang siya mabuhay na. Pero kapag galing sa leaf propa, yan, lumalaki siya pero mabilis siyang mamatay kapag diniligan ko. Mabilis siyang magmashi. Ayan. So, eto guys na ating gansu. Ang watering requirements nito ay lang guys. Diligin kapag tuyo na siya. Ayan. So, yun lang siya guys. So, kapag gusto niya naman siya guys, stress. Kagaya nito, na-stress siya kasi bihira ko siyang diligan. Hindi ko talaga siya masyadong dinidiligan guys kasi gusto kong mag-pink siya. Kasi dati nalakalagay ko to dito sa ilalim yan. Sa ganyan na lagayan. So nandyan siya before. So ang nangyari sa kanya ay nag-green. Nag-green yung kanyang mga leaves. Tapos nung nilagay ko siya, niripat ko siya sa pot na to. Ito yung clay pot natin. Niripat ko siya dyan guys. And then nilagay ko siya dito sa taas na yan. Yan, nandyan siya guys. Yan kasi yung mga succulents na natin na nandyan, bihira ko yan sila diligan. Yan, hindi ako palaging nagdidilig sa kanila. So, madiligan ko man sila, yung tama lang talaga yung dilig ko. Kasama siya, kaya naman, na-stress talaga ito. Gusto ko kasi guys siya mag-pink, kaya inuuhaw ko itong ating succulents na to. So, kapag gusto nyo mag-pink, ang mga ganso nyo, huwag nyo siyang didiligan muna. So, makapal naman yung leaves niya, kaya ma-water naman yan guys. And kapag sobrang dehydrated na talaga itong dahon ng ating gansu ay yun na, magdilig na tayo sa kanya. Pero ang ganda nito guys kapag stress, sobrang pink na pink talaga siya. So ngayon may pagka-pink na siya pero pakulubot na yung leaves niya guys. Tingnan nyo. Ayan, 'di ba? May pagkakulubot na siya. So ayang mga nakikita nyo dyan na blue, yan, blue stain, ayan po ay Dietane blue. So, nag-spray kasi ako sa kanila lahat dito ng Dietane blue. Kasi meron tayong nagka-fungus na succulent. So, ito yon. Yan si, Graptoberias 1 and then this one, itong ating si Murasaki. Ayan guys, so, diba nagka-fungus siya.
Ayan, so hindi sila naulanan pero nagkaka-fungus yan. So, ang ginawa ko, nag-spray ako sa kanilang lahat talaga ng fungicide para hindi sila magkahawa-hawaan. So, ayan. So, yun lang guys ang mabibigay ko sa inyong care tips ng ating ganso. Simple lang naman po kapag tuyo na yung kanilang soil, saka nyo po sila diligan, saka nyo po bigyan ng water para hindi po siya ma-overwater. And para po ma-stress nyo sila, pwede nyo po silang uhawin para maging pink talaga yung mga leaves sila. At saka ilagay nyo po sila sa area kung saan nakaka-receive sila ng morning sun and mahangin din. Yan. So, mabait itong ating ganso. So, may i-recommend ko ito sa ating mga beginner. So, alam nyo ba guys, ito lang yung sinimulan ko niyan. Tapos, ayan, marami na sila ngayon. Tapos, meron pa pala to guys. Meron pa tong isang ito. Yan. Ito yon. Tapos, kinatan ko siya. Ayan yung kinatan ko sa kanya. Tapos, saan ko na ba inilagay? Parang ito yun guys. So, ito ata yung kinat ko sa kanya. Yan. Nagkaroon siya ng mga babies. Yan. Pwede rin kayong mag-cut sa kanya. Pero pag po kayo ay nag-cut, dapat tuyo yung soil. Kasi medyo maselan itong ating ganso. Kapag sa cuttings, yan, hindi agad siya nagro-roots. Yun yung napansin ko sa kanya. Hindi agad siya nagro-roots. Ayan. So, yun lang guys. Maraming salamat po sa inyong panonood and see you on my next vlog. Happy gardening everyone. Bye-bye.